Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang inang naiwang palutang-lutang sa gitna ng karagatan kasama ang sanggol na anak. Ang pelikulang ito ay ipinalabas ngayong 2023 na pinamagatang Nowhere. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa bansang dumaranas ng lumalalang krisis, ang mag-partner na si Nico at Mia ay nagplanong tatakas patungong Europe upang maghanap sana ng magandang buhay. Nagbayad sila para makasakay sa isang container na patagang magdadala sa kanila sa kabilang panig ng mundo kasama ng iba pa, dahil sa tumitinding taggutom hinuhuli ng otoridad ang mga bata at buntis para bawasan ang populasyon. Buntis din si Mia sa mga oras na yun kaya pinili nilang tahakin ang landas na mapanganib upang mabuhay. Malungkot na inaalala na lang ng dalawa ang anak nilang kinuha ng otoridad at hindi na umaasang buhay pa ito. Maya-maya pa may narinig silang ingay sa labas, biglang bumukas ang pintuan ng container at nagsipasukan ng iba pang gustong tumakas. Sinubukang pigilan ni Nico ang mga ito hanggang sa sobra-sobra na ang laman ng container kaya kinailangan nilang magbawas. Sa pilito namang napalabas si Nico ng container dahil naroon ito sa pintuan kaya nagkahiwalay sila ng asawa. Nakita ni Mia sa butas na nakasakay si Nico sa ibang container, agaran niya rin itong tinawagan dahil natatakot itong mag-isa, pinalakas na lang ni Nico ang loob niya at pinangako ang hahanapin siya nito pagdating doon. Kinalaunan nagsimula nang umalis ang truck patungong pier, nadaanan nila ang nangyayaring kaguluhan kung saan natama ng mga bala ang container nila. Nakita din ni Mia mula sa butas ang mga bata at buntis na pinaghuhuli ng mga otoridad. Di rin nagtagal nakarating na sila ng pier, bago pa ito makapasok nagkaroon ng pag-iinspeksyon at binuksan ng mga security ang container ngunit wala itong makitang tao sa loob matapos silang magtago sa sekretong silid. Naghinala naman ang head ng security kaya tinawag niya ang tauhan para alamin ang dulo ng container, nang paputukan nila ito na pag-alaman nilang malayo pa ito sa dulo. Pinapalabas niya ang mga nagtatago sa kabila nito subalit walang tumugon sa kanya, naisip naman ni Mia na umakyat sa itaas upang doon magtago. Napuno na ang head security dahil ayaw nilang lumabas kaya ipapabaril niya na sana ito sa mga tauhan, biglang bumukas ang pintuan at lumabas ang isang babae, pinatay niya ang walang kalaban-labang babae saka pinagpapatay ng mga tauhan niya ang lahat ng nasa loob. Hindi naman nila nakita si Mia matapos itong makapagtago sa itaas. Pinalinas din ng head security sa mga tauhan ang container. Pag-alis nila tinawagan ni Mia si Nico upang ipaalam na kailangan itong magtago dahil nakita niyang pinapatay ang lahat ng mahuhuli. Kinalaunan nakaligtas si Mia na ngayon ay nag-iisa na lang at matagumpay na nakasakay ng barko ang container na kinaroroonan niya. Nang tawagan ni Mia si Nico para sana ipaalam na nakasakay na ito ng barko, hindi na niya ito makontak kaya nag-iwan na lang si Mia ng mensahe. Pag-alis ng barko tiningnan niya ang mga naipong gamit at nagbukas ng ilaw para may liwanag sa loob ng container hanggang sa makatulog. Nagising naman ito mula sa malalakas na pag-alog kung saan napag-alaman niyang nasa gitna sila ng malakas na bagyo. Nakarinig si Mia ng mga tao sa labas kaya sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanila subalit hindi ito naririnig. Patuloy pa din itong humahampas sa loob dahil sa malalakas na pag-alog. Nakakita si Mia ng tali at dito na siya kumapit upang hindi lalong masaktan, subalit nahulog ang container niya sa dagat. Nagising na lang ito kinabukasan na palutang-lutang na sa dagat ang container niya matapos itong mahulog sa barko, nakaramdam si Mia ng takot na baka lumubog ang container. Agaran niyang hinanap ang telepono niya para sana tawagan si Nico ngunit basag na ito at hirap ng mapindot. Kinuha niya sa naipong gamit ang nakuha niyang telepono. Hindi naman niya ito mabuksan dahil may PIN code. Nakita niya ring pumapasok ang tubig sa loob ng container mula sa mga butas kaya naghanap si Mia ng magagamit mula sa mga kahon. Subalit Tupperware, damit, TV at headset lang ang laman ng mga kahon na karga ng container. Nakakita din ito ng mini tools na maaari niyang magamit. Habang nag-iipon si Mia ng mga gamit nakakita ito ng tape. Ito ang ginamit niya para takpan ang butas upang hindi makapasok ang tubig. Nakita niya ring basa na ang mga litrato niya kung saan ito na lang ang alaalang meron siya kasama ang pamilya. Nakarinig naman ito ng sigawan sa labas mula sa papalubog na container. Nag-alala si Mia na baka nakasama si Nico sa paglubog.
Nang hindi pa rin makontak ni Mia si Nico, nawala na ito ng pag-asa pa at binalak na magpakamatay na lang, bigla namang sumakit ang tiyan niya kaya hindi na niya ito tinuloy at natulog na lang. Kinabukasan nagising na lang si Mia na lubog na ang hinihigaan niya, nang tingnan niya ang tinikpan niyang butas na tanggal na pala ito. Tinanggal niya ang kahon na nakasabit na baka sakaling may makuha itong magagamit, subalit nang buksan niya ang kahon Tupperware na naman ang laman. Nagalit si Mia nang wala din itong makuhang mapapakinabangan, nakita niyang may rubber sa takip ng Tupperware. Nagkaroon ng idea si Mia na ito ang gawing panakip sa butas. Dahan-dahan niya ring tinanggal ang tubig palabas at pinantay ang container sa kanya ito nilagyan ng palatandaan ng hangganan ng tubig na siguradong katapusan na niya. Maya-maya pa tinawagan na ito ni Nico, masayang-masaya si Mia na buhay pa pala ang asawa. Niloko daw pala ito ng driver nila at iniwan sa delikadong lugar. Pinaalam ni Mia ang sitwasyon niyang naiwan ito sa gitna ng karagatan na palutang-lutang, nag-alala si Nico sa kanya at nangako na ililigtas pag nakasakay na din ito ng barko. Makalipas pa ang ilang sandali nagsimula ng mag-labor si Mia, nang gabi ding iyon habang kasagsagan ng malakas na bagyo nakakaramdam na si Mia na manganganak na, di rin nagtagal ay tuluyan na itong nanganak. Kinabukasan paubos na ang kaunting pagkain at inumin ni Mia, nalubog din sa tubig ang telepono niya dahil sa bagyo. Iyak din ang iyak ang anak nito dahil walang gatas ang dibdib niya. Naisip ni Mia na butasin ang ibabaw ng container gamit ang naitabi niyang drill subalit patuloy pa ding umiiyak ang anak niya dahil sa gutom. Kinahapunan napansin ni Mia na nagkakagates na ito, pinasubok niya sa anak kaya tumahimik na ang bata. Gutom na gutom naman si Mia pagkatapos kaya naubos niya ang pagkaing inuunti-unti niya. Kinalaunan pinagpatuloy na ulit ni Mia ang pagbubutas sa container subalit naubusan na ito ng baterya. Sinubukan niya na lang ulit buksan ang telepono niya ngunit ayaw talaga itong gumana. Sa galit niya pinagahagis niya ang mga Tupperware na inipon niya hanggang sa makita nito ang mini tools na itinabi niya. Ito ang ginamit niya upang ipagpatuloy ang pagbubutas, ngunit nakaramdam ng matinding pagkahilo si Mia dahil sa gutom. Kinagabihan nagising na lang si Mia na gutom, desperado na ito kaya kinain na niya ang inunan niya nung mga anak ito. Kinabukasan itutuloy na din sana niya ang pagbubutas subalit putol na pala ang lagari. Dahil sa wala ng mainom at makain, nakaramdam si Mia ng pagkawala sa sarili dahil sa gutom, nagising na lang ito na naliligo ng ulan mula sa butas na ginawa niya kaya agaran itong nag-ipon ng tubig. Nakita niya rin ang dati niyang pinagkainan, dahil dito nagka-idea si Mia kung paano buksan ang butas kaya hinila niya ito ng buong lakas hanggang sa tuluyan na niya itong nabuksan. Pagkatapos dinala niya sa itaas ang anak upang masilayan nito ang labas ng mundo, nang linisan niya ang anak at itinapon ang ginawa niyang lampin ng bata sa dagat, nilapitan ito ng mga isda, sinubukan ni Mia na manghuli ng isda para sana may makain ngunit hindi ito madaling gawin. Habang nagpapahinga nakakita ito ng napadaang eroplano, nagmadaling bumaba si Mia para kumuha ng salamin mula sa binasag niyang TV. Pag-akyat niya sumabot ang hita niya sa bakal kaya nagkasugat ito ng malaki, hindi na muna ito pinansin ni Mia upang makatawag ng pansin sa eroplano ngunit hindi rin ito umubra. Naglakas loob na si Mia na tahiin ang sugat gamit ang wire ng headset at gumawa din ito ng lambat gamit ang wire. Kinabukasan sinubukan niyang manghuli ng isda gamit ito, matagumpay na nakahuli si Mia at kinain niya lang ito ng hilaw para lang maibsan ang gutom upang magpatuloy sa buhay. Nagdaan pa ang mga araw tumataas na ang tubig sa loob ng container, nakaipon na rin si Mia ng maraming isda na magtatagal ng ilang araw. Sinubukan niya ring humingi ng tulong gamit ang mga Tupperware sa pagpapaanod nito sa dagat. Kinagabihan, malamig sa ilalim ng container kaya umiiyak ang anak niya, gumawa si Mia ng apoy gamit ang alak upang mainitan ang anak, nakatulog na din ito habang patuloy pa din silang palutang-lutang sa dagat. Kinalaunan nagising si Mia nang makarinig ito ng ingay sa labas, nakita niyang malapit nang maabot ng tubig ang ginawa nitong palatandaan. Umakyat ito sa itaas kasama ang anak upang tingnan ang maingay sa labas kung saan yung Tupperware lang pala ito. Bigla naman nagring ang telepono niya kaya sinubukan niya itong buksan hanggang sa nakausap niya din si Nico. Masayang-masaya si Mia na magkausap ulit sila ng asawa, nagpapaalam lang pala itong hindi na makakasunod sa kanya dahil nabaril ito habang tumatakas at hindi na ito aabot pa. Naiyak na lang si Mia na binabalitang nakapanganak na ito ng babae hanggang sa nilobat na din ang telepono niya.
Tuluyan na ding lumubog ang ilalim ng container kinalaunan, iniwan na ito ni Mia at piniling lumipat na lang sa itaas. Gumawa din ito ng balsa gamit ang mga Tupperware kung sakaling tuluyang lumubog ang container. Nagulat naman si Mia nang makakita ito ng seagull dahil ang ibig sabihin nito ay malapit na sila sa baybayin. Nang gabi ding yun patuloy na pinasok ng tubig ang container, nang silipin ito ni Mia nakita niyang palutang-lutang ang litrato ng anak kaya sinubukan niya itong kunin ngunit hindi niya ito maabot. Pumasok na si Mia sa loob ng container para kunin ito, nakakita naman ito ng Tupperware na naglalaman ng chocolate, balak niya sana itong kunin, tuluyan namang lumubog ang container kung saan naroon ito sa loob. Sumabit din ang paa niya kaya nakulong si Mia sa loob, pilit niya nalang pinutol ang tali hanggang sa tuluyan na itong nakalabas. Subalit pagangat niya hindi niya makita ang anak, may dumating namang isang whale at napadaan ito sa anak niya, nagbuga ito ng tubig na tumama sa sanggol kaya umiyak ang baby. Dahil doon narinig ito ni Mia at agarang pinuntahan ang anak na palutang-lutang dahil sa inilagay niyang mga Tupperware sa ilalim. Kinabukasan nang hihina na si Mia sa pagod ngunit patuloy pa din itong lumalab ang mabuhay para sa anak, tinapon niya ang mga isdang nakalagay sa Tupperware kaya pinagkaguluhan ito ng mga seagull. Samantala, sa di kalayuan isang pamilya ang kasalukuyang nangingisda, nagtataka ang mga ito sa nakita nilang nagkukumpulang mga seagull. Nilapitan ito ng mag-asawa at nakakita sila ng palutang-lutang sa dagat kaya kinuha nila ito. Laking gulat na lang ng mag-asawang may laman itong sanggol sa loob, pinagtatakhan din nila kung paano ito napunta doon. Nang hilain nila ang lubid na nakatali sa lagayan ng sanggol, nakita nila si Mia na wala ng malay, agaran itong niligtas ng mag-asawa hanggang sa magising si Mia. Agaran rin nilang pinaalam sa kinauukulan ang nakita at ibinigay kay Mia ang anak. Nang makarecover na ito naiyak na lang si Mia nang mapagtantong nakaligtas sila ng anak at nakarating sa lugar na malayang mabuhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.